Sisimulan ko ang kwento sa taong nakikita nyo sa video. Kay tatay na nagtatrabaho sa Barangay Palateo, Pasig City, vulcanizing shop. Maraming salamat kay tatay dahil ginawaan niya ng paraan yung gulong ko na naplat na ginagamit ko sa araw-araw natin trabaho o duty sa gabi. Ito nga pala yung tunay na pangyayari at senaryo bago ako makapunta dito sa vulcanizing shop na to. Nagtutulak ako niyan papunta nga sa pinakamalapit na vulcanizing shop para nga sana pahanginan yung gulong ko. Akala ko kasi mahahanginan ko pa at magagawan ko pa ng paraan para magkaroon ng hangin itong naplatang kong gulong. Wala akong pera niyan at that time, pero may 5 piso akong barya sa bulsa ko na itinabi ko na sana ibabayad ko sa pagpapahangin ng gulong ko. Ang tagal kong na-stuck sa vulcanizing shop na ito kasi nga wala akong pera, wala akong maipambabayad dun sa gagawa ng gulong ko. Nagtutulak ako niyan papunta dito at mayroong nag-assist sa akin na kasamahan niya. Ang sabi ko sa kanya, "Kuya, wala akong dalang pera dito, 5 piso lang. Pwede ba hanginan ko na lang yung gulong ko kung magagawa ng paraan?" Pero hindi nga nahanginan yung gulong ko dahil nga sobrang flat na at sobrang nawala na po ng hangin. Bali, sabi niya, siya na lang gagawa. Pero sabi ko, wala talaga akong pera, kuya. Hanggang sa may dumating na isang tricycle driver na nabutasan din ng gulong. Yung unang nag-assist sa akin yan, bali, nabaling yung atensyon niya dun sa bagong naplatan ng gulong. Dahil nga, sinabi ko na agad sa kanya na wala talaga akong pera. Wala talaga ako. Pagkatapos nun, pinabayaan niya na ako. Pinabayaan niya na ako na hindi mahanginan yung gulong ko. Hanggang sa naghintay ako ng tamang pagkakataon na sana mahanginan ko yung gulong ko kahit wala akong perang dala. Hindi ko masisisi si kuya, yung una nag-assist sa akin dahil nga negosyo niya yan trabaho niya yan. Trabaho niyang mamili kung saan siya kikita ng pera. Ang kaso, minalas-malas siya. Ako yung unang customer ata na pumunta dito para sana magpaayos ng gulong. Bilib ako kay tatay dahil siya lang yung nakaunawa at nakaintindi sa sitwasyon ko. Na kahit na nalaman niya nang wala akong pera, ginawa niya pa rin ng paraan para mahanginan man lang yung naplatang kong gulong. Kasi malayo pa yung uuwian ko. From Palateo, Pasig City to Nagpayong, Pinagbuhatan. Ang layo, 'di ba? Kung magtutulak ako at hindi ko mahanginan at hindi magagawa ng paraan ni tatay para mahanginan yung gulong ko, lagaktak na naman yung pawis ko pauwi sa bahay namin. Tay, salamat dahil ginawa mo ng paraan yung gulong ko kahit alam mo nang wala akong maibabahid sa'yo. Pero tay, hayaan mo tay, pagka nagkapera ako tay, babalikan kita para magsukli o bumawi sa ginawa nyo. Maraming salamat sa pag-unawa at pag-intindi nyo tay. Siguro ito rin yung sign ng Panginoon para ibalik naman sa akin yung mga kabutihang nagawa ko rin sa kapwa ko. Kasi minsan, pag may nakikita ako sa daan na nasisiraan ng bisikleta o motorcycle, hinihintuan ko at tinatanong ko kung ano bang nangyari sa mga sasakyan nila. Sinasabi ko na lang, tara, tulak kita, tara, sakay ka dito. Para hindi ka mahirapan magtulak. Kasi naranasan ko rin magtulak. Napakahirap magtulak ng motor. Napakahirap maglakad habang may tinutulak kang mabigat na bagay. Kaya siguro ito na rin yung bawi sa akin. Kung ano yung ginawa ko sa kapwa ko, yun din siguro yung gagawin ng iba tulad ng ginawa sa akin ni tatay. Hindi natin mapipili lahat ng tao at hindi natin mapipilit lahat ng tao kung perahan ang labanan. Pera-pera, negosyo o ano, lahat yan, hindi natin ma-encounter at hindi natin mararanasan kung hindi natin masusubukan. Kaya saludo ako sa iyo tay, sana dumami pa ang tulad mo. Hayaan nyo, babalik ako dyan kapag meron na akong pera. At magbabahid ako ng doble sa ginawa nyo. Sana dumami pa ang tulad nyo tay. Saludo ako sa inyo na wala kayong hinging kapalit sa kabila ng ginawa niyang tulong sa akin. At ganun din naman ako kapag nakakakita ko na mas nangangailangan ng tulong. Hindi naman ako humihingi ng kabayaran. Matulungan ko lang din yung tao. Kaya
maraming salamat sa iyo, Tay. Bibihira lang po ang tulad nyo. Kaya taas po ang aking kamay at sasaludo po ako sa inyo. God bless po, Tay. At meron pa tayong part 2 dahil puputulin ko na yung video ito. Yung hangin na gulong natin na yan ay bigla na lang din ulit sumingaw doon sa barangay Pinagbuhatan, tapat ng Akasya. At antayin po natin yung part 2 na may tumulong ulit po sa atin ng isang katulad ni Tatay na mabait din. Kuya, magkano yung kuya? Ilang ako na yan. Kuya, magkano yung kuya? Ilang ako na yan.